Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Transporter Refuel. Nagsisimula ang pelikula noong 1995. Noong panahong iyon, mayroong Russian mafia gang na ito na nagpakita sa Riviera area ng France. Karaniwang winawalis nila ang lokal na mafia upang kontrolin ang negosyo doon. Ang pinuno ng Russian mafia crew na ito ay nagngangalang Karesov. Siya ay dating sundalo ng mga special force. Ngunit ngayon, nagbago na siya at naging isang malupit na boss ng mafia at handang gawin ang lahat para sa pera. Sa panahong ito, dinala rin niya ang isang kabataang babae na nagngangalang Anna na napilitang pumasok sa isang mahirap na sitwasyon. Pagkalipas ng 15 taon, nagsawa na si Anna sa kriminal na buhay na ito at nangangati siyang makawala. Siya ay naging ganito kung saan pinalakas ng paghihiganti at kasama ang kanyang mga kaibigan, nagluluto sila ng isang malaking plano upang balikan si Karesov para sa lahat ng masamang bagay na ginawa nito sa kanila. Ngayon, sa parehong oras, mayroong isang grupo ng mga kalalakihan na sinusubukang magnakaw ng isang magarbong kotse sa isang parking lot. Ang hindi nila inaasahan, ang kotse ay pagmamay-ari ng isang sikat na courier na nagngangalang Frank. Dumating si Frank at ginamit niya ang app sa kanyang cellphone para makontrol niya ang kotse. Pagbukas ng pintuan ng kotse ay tinamaan ang ilang magnanakaw. Noong una, sinubukan lang ni Frank na paalisin ang mga taong ito. Ngunit bigla siyang inatake kaya kinailangan ni Frank na ipagtanggol ang kanyang sarili. Naging brutal ang ginawa niya. Dati pala siyang special force kaya napabagsak niya ang mga tulisan sa ilang segundo. Pagkatapos niyang harapin ang mga ito, siya ay umalis upang kunin ang kanyang kliyente at ito ay ang kanyang sariling ama na nagngangalang Martin. Kamakailan ay nagretiro si Martin matapos maging isang secret agent sa loob ng maraming taon. Siya ang nangungunang ahente sa buong England kung saan siya ay nagpapaliwanag kung bakit nakakuha siya ng magandang pensyon. Sa gabi, sa isang hotel ay kasama ng isang babaeng nagngangalang Cho ang kanyang kliyenteng si Turgin. Si Turgin ay ang accountant at pinagkakatiwala ang kaibigan ni Karesov. Talagang sabik si Turgin at ang kanyang mga tauhan para sa ilang pagkilos kasama si Cho, ngunit binanggit ni Cho na ang isa pang kabataang babae na kanyang kaibigan na si Gina ay papunta sa kanya. Pagkadating ni Gina, binaril niya si Turgin at ang kanyang mga kasamahan. Lumabas na si Gina at Cho ay mga kaibigan ni Anna. Matapos makitungo kay Turgin at sa kanyang mga tauhan, mabilis na nilinis ni Gina at Cho ang kalat. Natagpuan pa nila ang bangkay ng isang babae na nakahandusay sa sahig. At para lang mawala ang anumang hinala, nilagyan ni Cho ng kwintas sa leeg na may simbolo ng organisasyon ni Karesov. Pagkatapos ay kinuha nila ang isang susi ng locker mula kay Turgin at siniguro nilang walang bakas na naiwan sa pamamagitan ng pagsunog sa lahat ng mga katawan sa silid. Sa parehong oras, sina Frank at ang kanyang ama ay nagsasalo sa pagkain at nag-uusap tungkol sa kanilang pinagkakaabalahang trabaho. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Frank at isang babaeng hindi niya kilala ang humiling na maging kanyang driver. Samantala, si Karesov ay nagdiriwang sa isang cruise ship kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Levski at Uranov. Ang dalawang ito ay tumulong kay Karesov nang sinakop niya ang Riviera area. Habang sila ay nag-uusap, may biglang tumawag at nabalitaan ni Karesov na si Turgin ay namatay. Nagpasya sila ng kanyang assistant na si Maisa na tingnan ang bangkay ni Turgin sa istasyon ng pulisya. Ngunit medyo nasaktan dito si Karesov dahil tinuturo siya ng mga pulis sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Turgin kaya naman nagsabi siya ng isang hamon upang patunayan kung gaano siya makapangyarihan. Samantala, nakipagkita si Frank sa kanyang bagong kliyente sa isang restaurant at ang kliyente ay si Anna. Ngunit sa pagsunod sa mga panuntunan ni Frank, hindi kaagad sila nagsabi ng kanilang mga pangalan. May pinaplano si Anna. Gusto niyang tulungan siya ni Frank na maghatid ng 2 pakete na tumitimbang ng 104 na kilo sa kabuuan. Nilinaw ni Anna kay Frank na ang kanyang trabaho ay panatilihing ligtas siya sa paglalakbay at binigyan siya ng pera bilang garantiya. Umuwi si Frank at inihanda ang kanyang pinakamagandang kotse. Kinailangan niyang ibalita sa kanyang ama na hindi sila makakapaghapunan ng magkasama dahil kailangan niyang humawak ng isang paghahatid. Kawawang Martin, kumuha pa siya ng magarbong bote ng alak para kay Frank. Pagkaraan ng halos 3 oras, huminto si Frank sa harap ng isang bangko upang kunin si Anna ngunit si Anna ay nagpanggap at nakasuot ng peluka. Pagkatapos ay hinikayat niya sina Gina at Cho na sumama sa kotse ni Frank. Noong una,
Nag-alinlangan si Frank dahil napagtanto niyang dalawang babae pala ang package na binanggit ni Ana. Gayunpaman, tinutukan siya ni Gina ng baril at ipinakita nila sa kanya ang isang video ni Martin bilang kanilang bihag. Si Maria ay kasama nito at naroon din sina Ana at ang iba pang kaibigan sa parehong sandali. Nagsimulang maghinala ang pulisya kay Frank at sa gang kaya kinailangan ni Frank na kumilos ng mabilis para makaalis doon si Ana at ang kanyang mga kaibigan. Salamat sa mahusay na kasanayan sa pagmamaneho ni Frank, nagawa niyang maisahan ang mga pulis na naging sanhi ng banggaan. Pagkatapos ay tumawag ang pulisya ng backup sa mga pulis na nakamotorsiklo upang subukang malagpasan ang mga sasakyang humaharang sa kanilang dinadaanan. Gayunpaman, si Frank ay isang napakahusay na driver. Pinangunahan ang mga pulis sa isang junction, at mahusay na pinakialaman ang isang tubo ng tubig na naging madulas sa kalsada at naging dahilan upang ang mga sasakyan ng pulis ay dumausdos. Sa sandaling matagumpay silang nakatakas, lumipat si Frank sa ibang kotse. Pagkatapos ay nagpasya siyang pasabugin ang lumang kotse upang alisin ang anumang ebidensya tulad ng kanyang mga fingerprint. Samantala, nababalisa si Karasov nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang mahahalagang ari-arian at mga kumpidensyal na dokumento. Hindi nagtagal at napagtanto niya na si Ana ang nagplano sa pagpatay kay Turgeon sa simula pa lang. Ang kanilang plano ay kunin ang locker ng bangko at kunin ang pera ni Karasov. Ngunit walang kaalam-alam si Karasov na si Ana ang utak sa likod nito. Sa hangaring matuklasan ang mga salarin, inutusan ni Karasov si Maisa na tipunin ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho sa kanyang organisasyon. Matapos magsagawa ng masusing pagsusuri, naging maliwanag na 4 na tao ang wala, sina Ana at ang kanyang 3 kaibigan. Sa maikling kwento, mahusay ang ginawa ni Frank at ligtas na hinatid si Ana at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang hideout. Ayon sa kanilang kasunduan, gusto ni Frank na iuwi ang kanyang ama ngunit tumanggi si Ana. Isiniwalat niya na si Martin ay nilaso ni Maria. Kung hindi matanggap ni Martin ang antidote sa loob ng 12 oras, mamamatay siya. Upang makuha ang antidote, kinailangan ni Frank na sumang-ayon sa isa pang misyon para kay Ana. Ipinaliwanag ni Ana na ang misyon na ito ay may kinalaman sa pagnanakaw sa Karasov Club. Kinailangan ni Frank na samahan sila para magnakaw ng anesthetic gas sa ospital. Nagkunwari silang doktor at pasyente, pagkatapos ay hinanap nila ang silid na imbakan ng gas. Ibinahagi ni Ana na siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Karasov mula noong siya ay 12 taong gulang. Hindi nagulat si Frank sa pag-uugali ni Karasov dahil naging kaibigan niya ito noong panahon niya sa Special Forces. Di nagtagal ay matagumpay nilang nakuha ang gas. Kinailangan ni Frank na patulugin ang kahina-hinalang doktor sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Samantala, si Martin ay nasa kanyang hideout at sinusubukang ligawan si Gina. Tila bumigay ang babae ngunit gayunpaman, naputol ang kanilang pagsasaya sa pamamagitan ni Cho. Kinausap niya si Gina para sa kanilang isasagawang robbery mission. Sa labas ng hideout, abala si Maria sa pag-recruit ng isang grupo ng gang sa pamamagitan ng pag-aalok ng bayad na $1,000. Lumilitaw din na nanliligaw si Maria sa isang lalaking mukhang piloto. Sa ibang lugar, sinubukan ni Karasov na makipag-ugnayan kay Urinov para sa tulong. Inutusan ni Urinov ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa kanyang pribadong piloto. Sa sorpresa ni Maria, ang lalaking kanyang ginayuma ay naging pribadong piloto ni Urinov at ngayon ay tinutukan niya ng baril. Samantala, bumalik si Frank para sunduin sina Ana, Cho, at Gina. Nakahanda na silang lahat sa kanilang pagpapanggap kasama na ang mga wig. Ang 3 babae ay determinado na isagawa ang kanilang misyon sa club ni Karasov. Pagdating nila, mabilis na pinabagsak ni Frank ang bouncer ng club para sila ay makapasok sa loob. Ang trabaho ni Frank ay ang mag-set up ng gas cylinder na ninakaw nila sa ospital. Gayunpaman, nahuli siya ng isa sa mga tauhan ni Karasov at kinailangan niyang hampasin gamit ang gas cylinder hanggang sa mawalan ito ng malay. Marami pa sa mga tauhan ni Karasov ang kinailangang labanan ni Frank. Kumilos si Frank upang talunin ang 3 sa kanila. Kasabay nito, sinimulan ni Ana at ng kanyang mga kaibigan na pakawalan ang gas na na-set up ni Frank, hanggang sa pinatulog nito ang lahat ng mga tao sa club. Habang nangyayari ito, nagsimulang magpakita ang mga tauhan ni Karasov at nilabanan si Frank. Ngunit si Frank ay laging handa sa bawat hamon. Ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pakikipaglaban ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na talunin ang lahat. Samantala,
si Anna at ang kanyang mga kaibigan ay abala sa pag-hack sa computer ni Levski. Inilipat ni Anna ang lahat ng pera mula sa kanyang account. Pagkatapos, naghanda sila para umalis. Gayunpaman, sila ay tinambangan ng 12 ng mga gangster na ipinadala ni Karesov. Gayunpaman, hindi umatras si Frank at piniling lumaban kaysa tumakas. Sa huli, madali niyang natalo ang lahat ng miyembro ng gang at naging matagumpay ang kanilang misyon na pagnakawan ang lugar. Sa sumunod na araw, sina Maria at Martin ay nagbalat kayo bilang isang piloto at flight attendant. Ito ay para palitan ang pribadong piloto ni Urinov. Sa una, naghinala si Urinov sa kanilang mga kilos at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanyang pribadong piloto upang magtanong tungkol sa pagbabago. Gayunpaman, binihag na ng mga inupahang tauhan ni Maria ang piloto at pinilit siyang magpanggap na may sakit. Ito ang nagbigay ng pahintulot kay Martin mula kay Urinov. Nang maakit si Urinov sa bitag, pinainom siya ni Maria ng inumin na may halong gamot na pampatulog. Ginamit niya ang fingerprint ni Urinov para i-unlock ang kanyang cellphone at ma-access ang password para sa safe ni Urinov. Ang kanyang mga inupahang tauhan ay nagpatuloy upang kunin ang mga bagay mula sa safe. Samantala, binetukan ni Martin ang co-pilot para pigilan ang paglipad ng eroplano. Sa kasamaang palad, ang pagbagsak ng co-pilot ay hindi sinasadyang na-activate ang eroplano na naging sanhi ng pagsisimula ng paggalaw. Kinailangan ding makipaglaban nina Maria at Martin sa mga tauhan ni Urinov at mga gwardya sa paliparan na nakapaligid sa kanila. Buti na lang at saktong dumating si Frank. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamaneho ay nagawa niyang iligtas ang dalawa. Nakakalungkot, si Maria ay binaril ng mga tauhan ni Urinov at siya ay lubhang sugatan. Kinailangan ni Frank na dumaan sa shortcut at determinadong makarating sa airport corridor na pinakamalapit sa exit. Sa madaling salita, nakarating sila sa hideout. Si Anna at ang kanyang dalawang kaibigan ay agad na naghanap ng paraan upang mailigtas si Maria. Humingi rin sila ng tulong kina Frank at Martin. Gayunpaman, tumanggi si Frank na tumulong. Hanggang sa magbigay si Anna ng antidote para sa kanyang ama. Sa huli, inamin ni Anna na niloko niya si Frank sa pagsasabing nilason niya si Martin. Nagsinungaling siya para lang humingi ng tulong kay Frank. Nang marinig ito, nagpa siya si Frank na tulungan si Anna para mailigtas si Maria. Sa kabutihang palad, ang nakaraang karanasan ni Martin bilang isang secret agent ay nagbigay daan sa kanya upang mailigtas ang buhay ni Maria. Nang maayos na ang mga bagay, humingi ng tawad si Anna kay Frank para sa kanyang mga aksyon kabilang ang pagkidnap kay Martin at ang pagsisinungaling tungkol sa lason. Bilang paghingi ng tawad, inanyayahan ni Anna si Frank na magpakasaya at tinanggap ni Frank ang kanyang paghingi ng tawad. Samantala, nataranta sina Karesov, Urinov, at Levski dahil ang kanilang mga pagmamayari ay ninakaw ng parehong mga salarin. Pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman ni Levski na ang mga magnanakaw ay mga prostitute na nagtatrabaho para kina Karesov at ni Frank na nagkataong kaibigan ni Karesov. Nang marinig ito, mariing itinanggi ni Karesov ang anumang pagkakasangkot sa pagnanakaw at determinado siyang hulihin ang mga salarin. Sa parehong oras, sina Frank at Anna ay katatapos lang sa kanilang masayang sandali. Ibinahagi ni Anna ang kanyang kwento noong bata pa siya. Sa paglalahad kung paano siya inalipin at minamaltrato ni Karesov. Noon, wala siyang magawa ngunit ngayon ay determinado siyang maghiganti laban kay Karesov. Kalaunan, sina Frank at Martin ay pauwi na. Habang pinaplano ni na Anna at ng kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy ang kanilang misyon nang hindi sinasangkot ang mag-ama. Sa paglalakbay, binanggit ni Frank na ihahatid niya pauwi ang kanyang ama at pagkatapos ay pupunta siya sa Paris hanggang sa malutas ang issue. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Martin kaya hinimok si Frank na harapin si Karesov bilang isang tunay na lalaki kung siya ang habol nito. Sa kasamaang palad, hindi nagawang hikayatin ni Martin si Frank na baguhin ang kanyang desisyon na umalis papuntang Paris. Matapos ihatid si Martin, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Karesov na tila dinukot si Martin. Inalok ni Karesov na palayain si Martin kung ibibigay ni Frank si Anna kasama ang mga kaibigan. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Frank at humingi ng tulong kay Anna. Si Anna na tumetanaw ng utang na loob kay Martin ay pumayag na tulungan si Frank. Gayunpaman, hindi sumali si Gina sa misyong ito dahil umuwi na siya sa tahanan ng kanyang pamilya. Sa maikling kwento, pumunta sila sa yate ni Karesov para sumuko. Pagdating nila,
Sinalubong sila ni Karasov lalo na si Frank na dati niyang matalik na kaibigan. Nabunyag ang dahilan ng kanilang nasirang relasyon. Sa panahon ng kanilang serbisyong militar, si Karasov ay nakatuon sa paggawa ng pera at ipinagkanulo ang kanyang mga kasamahan habang si Frank ay nanatiling isang tapat na sundalo. Mula noon, sila ay nasa magkasalungat na panig. Upang mapabilis ang mga bagay, iniabot ni Frank ang isang lihim na dokumento na ninakaw ni Anna sa simula ng kwento. Bilang napagkasunduan ay ilalabas si Martin. Hindi nagtagal, si Levski at Uranov ay dumating sa yate. Nakita ni Anna ang isang pagkakataon at pinaglaruan sila laban sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang taong inutusan ni Karasov na pagnakawan sila. Sinabi niya na siya ay naatasang magnakaw mula kina Levski at Uranov. Ito ay humantong sa pagtutok ng baril kay Anna. Hiniling ni Levski na ipakita ni Karasov ang balanse ng kanyang account at kung ito ay nadagdagan ng malaki, ito ay magpapatunay na siya ang nasa likod ng pagnanakaw. Samantala, pumasok si Gina sa lumubog na yate at inilipat ang lahat ng ninakaw na pera sa account ni Karasov na nagdulot ng malaking dagdag ng balanse. Dahil dito ay lalo pang nagalit sina Levski at Uranov. Hindi maipaliwanag ni Karasov ang sitwasyon at nawalan ng kontrol kaya nagsimulang barilin ang lahat kabilang sina Levski at Uranov. Habang nagkakagulo, inilipat ni Gina ang lahat ng pera ni Karasov sa account ni Anna. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Maisa ang mga kilos ni Gina at binaril ito sa baywang. Ngunit hindi sumuko si Gina, mabilis siyang bumangon at dinaig si Maisa. Habang walang awang binubugbog ni Frank ang mga tauhan ni Karasov, sumali si Martin sa labanan. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay kapantay ng mga tipikal na secret agent. Pagkatapos ay napansin niyang nakahandusay sa sahig si Gina. Dumulas ang buhay nito dahil sa pagkawala ng dugo. Nakakalungkot, hindi nailigtas si Gina tulad ni Nacho at Maria na naging biktima rin ng kalupitan ni Karasov. Ang tanging nakaligtas ay si Anna na sapilitang kinuha ni Karasov. Tinangka ni Frank na iligtas si Anna ngunit kailangan niya munang labanan ang mga tauhan ni Karasov. Matapos talunin ang mga ito, hinabol niya si Karasov at naganap ang isang matinding labanan sa gilid ng bangin. Walang tigil na inatake ni Frank si Karasov ngunit nagtamo siya ng maraming sugat at halos nasa bingit ng kamatayan. Sa kabutihang palad, si Anna ay namagitan sa pamamagitan ng pagbaril kay Karasov na naging dahilan upang mahulog ito sa bangin. Gayunpaman, pagkatapos ay itinutok ni Anna ang kanyang baril kay Frank. Iniisip niya kung papatayin niya ito dahil sa takot na baka siya ay maging isang taksil at ilantad ang kanyang mga krimen. Tiniyak ni Frank sa kanya kung saan nagpahayag ng tunay na pag-aalala para sa kanya. Hindi niya kayang makita itong nakakulong sa kabila ng maraming beses siyang niloko. Kinabukasan, tinawagan ng police detective si Martin para magbigay ng kanyang testimonya. Bilang isang responsabling ama, binanggit lamang ni Martin si Karasov bilang pangunahing kriminal sa kaso at piniling huwag madawat si Frank. Pagkalipas ng isang buwan, nagpa siya si Anna na ipamahagi ang pera na kanilang ninakaw sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan pati na rin kina Frank at Martin. Ang moral ng kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang paghihiganti at pagtataksil sa iba ay maaaring humantong sa walang katapusang siklo ng karahasan at pasakit. Sa kabilang banda, ang pagpapatawad at pakikiramay ay mas mahusay na kasangkapan para sa paghilom at sa kaligtasan. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!